Magandang umaga mga ka-Alpha Adventure Farms. This is JC De Guzman. Tinanong ako ng isa sa mga followers ni Alpha Adventure sa YouTube channel at ang tanong niya ay kung kikita raw ba siya kung siya ay mag-aalaga ng mga native chickens at ang presyo ng kada kilo ng manok niya, native chicken, ay nasa 170. Hindi binanggit kung live weight ba yun o dressed na. But regardless, ang magiging sagot talaga dyan ay kumporme. Depende. Hindi dahil sa safety ako, kundi yun talaga ang sagot doon. Paliwanag ko kung bakit ha. Una, hindi ko alam kung, kasi di mo binanggit, kung yung expenses mo ba ay mas mababa doon sa kita mo, sa sales. Now, ang problemang mas malaki dyan is, tinanong ko yon pero hindi mo kayang sagutin. Dahil hindi ka nagte-take down notes ng lahat ng ginastos mo sa pagpapalaki ng native chicken bago niya maabot yung ganoong timbang. Diba? So, paano mo masasagot ang isang bagay na hindi mo minomonitor? You cannot improve what you don't monitor, what you don't record. So, nakasalalay doon. So, yun, unang dahilan yan, bakit kumporme ang sagot sa tanong. Pangalawa, hindi ko alam kung ang mga binebentahan mo ba ay naaayon doon sa segment ng market na angkop sa presyuhan mo. Kung yung 170 ay presyong masa, nagbebenta ka ba doon sa tamang market para sa iyo? Kasi kung binebentahan mo ay yung mga willing magbayad ng mas malaki sa 170, basta lumaki sa hindi gamot, laki sa aruga, hindi sa gamot ang manok mo, basta napapaliguan ng once every quarter, basta natural lang ang kanyang vitamins, ay willing to pay higher sila. Pero hindi ka doon pero hindi ganoon ang iyong manok, may market mismatch ka. In the same way, kung yung 170 na yan ay hindi yan presyong masa pero iniaalok mo sa masa, nako, hindi mo na mabebentahan yan, magkakaroon ka pa ng kaaway, possibly. Bakit? Baka sagutin ka niyan ng mahal naman ang 170 mo sa palengke natin, tatlong taon na nakakaraan hanggang ngayon 150 pa rin. Ano ba yung manok na yan? Naitlog ba yan ng ginto? So baka may sarcastic feedback ka pang matanggap, na ganoon. So that's reason number 2 kung bakit conforme ang sagot ko. May market mismatch ba o wala? So umpisahan natin doon sa dalawang bagay na yun, doon sa pagre-record ng sales and expense mo at saka doon sa market alignment. So yun ang basic naman talaga yan sa kahit na anong negosyo, kailangan nagre-record ka muna, pinag-aaralan mo muna yung negosyo. Halimbawa, sa pag-aalaga ng manok, kung negosyo ang objective mo, kung bakit ka interesante mag-alaga ng manok, natanong mo ba noong bago pa dumating ang mga manok na yan, natanong mo ba sa sarili mo kung ano ba yung problemang related sa manok ang gusto mong resolbahin? Kasi kung magne-negosyo ka, ibig sabihin nun, mayroong problema at ang solusyon ay yung negosyo mo. Hindi ka lang basta-basta magbubukas ng negosyo at bahala na kung magkiklik o hindi. So kailangan identify mo muna, what problem are you trying to fix na related sa manok? Gusto mo bang i-fix yung kakulangan sa itlog or kakulangan sa karne? Pagka nasagot mo yon, you deep dive. Pag ang nakita mong problema ay kakulangan sa itlog, tanungin mo sarili mo, anong klaseng itlog? Itlog ng manok na laki sa gamot, hindi sa aruga, o yung manok na lumaki sa natural vitamins at hindi sa synthetic na gamot at antibiotics. Okay? And then, pag nasagot mo yon, dahil itlog yan, third question is tanungin mo sarili mo kung anong breed ng manok ang swak, angkop para doon sa solusyon na yon. Kasi hindi naman pwedeng problema sa itlog ang sinosolve mo, pero nag-alaga ka ng breed ng manok na pangkarne. Nako, mangingitlog naman talaga yan kahit na pangkarne, pero ang concern doon,
hindi niya specialization ang pangingitlog. Specialty niya yung pangkarne, paglobo ng katawan, no? Oh, pag na-identify mo na yung breed ng manok na para sa iyo, tsaka ngayon mag-compute. I-compute mo ahead bago pa dumating ang mga manok sa iyo, bago ka pa bumili ng feeds. I-compute mo na yung mga gagastusin mo sa initial capital nga, pambili mo ng manok, kung sagot mo yung transportation or delivery fee, idagdag mo yon. Gastos mo sa pabahay ng manok, idagdag mo yon. Gastos mo sa kuryente, gastos mo sa labor, lagyan mo pa rin ng presyo ang labor kahit na halimbawa ay ikaw ang caretaker. Presyo sa gastos mo sa vitamins, ilagay mo yan, no? Sa feeds, ilagay mo yan. Computein mo magkano ang kailangang nakaset aside na capital kung ang target mo ay umabot ng ganitong timbang ang manok sa ganitong bilang ng araw. That way, masasagot mo sa sarili mo kung kaya mo ba talagang sustentuhan yung ganitong bilang ng manok sa hanggang ganitong bilang ng araw. Maraming nalulugi kapag takaw mata lang. Ang kaya lang pala ng perang nakatabi ay yung pambili sa una pero hindi na pala mapapakain. Or mapapakain man, first 2 months, 3 months, yung sumunod, lumaki na sa darak at damo na lang, hindi na feeds. No? So, yan ang mga considerations na dapat yung na-compute na, nasagot na bago pa actually dumating ang mga manok. And bago pa kayo magpagawa ng kulungan ng manok. No? Huwag niyong babalik ta rin yung dapat. No? Mali yung nagpagawa ka na ng kulungan, pinarating mo na yung mga manok, and then tsaka mo pala ngayon tinatanong kung lugi ka ba o hindi doon sa ganitong presyo sa ganitong breed ng manok. Baliktad yun, no? So yun lang ang advice ko sa inyong lahat na nagbabalak mag-alaga ng kahit na anong breed ng manok, mapaka 500 yan, Decal Brown, Rhode Island Red, Black Australorp, o kahit ano pa yan, kambing, tupa, baka. I-consider nyo lahat ng mga sinabi ko sa video na to, no? Bottom line is kailangan yung mag-compute. Hindi po pwede yung basta ka lang na-motivate dahil sa may kaibigan ka or may video kang napanood at yung napanood mo sabi niya kumikita siya. Kulang ang kikilos ka dahil lang sa na-motivate or na-inspire ka. Mas maganda kumikilos ka hindi lang sa motivated ka kundi dahil nakapag-arithmetic ka. Kahit simpleng multiplication, division, addition, subtraction man lang gawin mo dun sa papel na yon, no? Kahit pa sabihin natin hindi ka ganun ka techy, hindi mo alam yung Excel file, mukha ng yellow pad o likuran ng gamit na module ng anak mo. Halimbawa, lapisan mo, ballpenan mo, computein mo, gastos ko sa pabahay, itong bahay na to tatagal ba to ng 3 years lang o 10 years, gastos ko sa feeds, kung mag-aalaga ako ng manok at aalagaan ko yan for 2 years, magkano kaya ang gastos ko, magkano bas ka ng feeds sa lugar ninyo, no? Para ready, no? Kasi kahit pa sabihin mong kumikita ang isang negosyo pero kulang ang kapital mo, ay huwag kang pumasok sa negosyong yon, diba? Lalo't higit huwag kang uutang. Umutang ka lang ng pangkapit, umutang ka lang hindi dahil sa umutang ka kung ikaw ay mag-e-expand na ng isang kumikita na negosyo. Huwag kang, para sa akin, huwag kang uutang kung gagamitin mo yan na pang launch. Kasi hindi mo pa alam kung kumikita yung kikita sa iyo, no? Maaaring yung nagkwento sa iyo kumikita sa kanya dahil dun sa husay niya, sa lugar niya, etc., sa pangalan niya. Magkaiba kayo, no? So kung mag-start ka ng isang negosyo, wag muna yung utang doon sa kaya muna ng bulsa mo. So i-match mo yung kaya ng bulsa mo doon sa klase ng negosyo. Para pumalya man ang negosyong yan, hindi dahil sa pinapanalangin mong pumalya, no? Kung lang naman, no? At least hindi ka mamomroblema, no? Sumablay na nga ang negosyo, meron ka pang utang na babayaran ngayon. O at least sumablay man ang negosyo, wala ka nang iisiping utang. So umutang ka lang kung mag-e-expand ka ng isang kumikita na. Past tense and present tense yan, ha? Kumikita na or kumita na.
Alright? O para mas makakuha ka ng mas malawak na insights, mas maraming insights sa akin, mag-register na lang kayo dun sa akin chicken farming seminar, no? 4 na oras 'yon. Nandiyan sa description ng video na to, sa baba. I-expand nyo 'yon, click nyo yung link para makapag-register na kayo. Okay? So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.